Sa videong ito, itatampok natin ang mga pinakamakapangyarihang First Lady sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano nga ba ang papel nila sa bansa at mga isyong kinasasangkutan? Bagamat wala silang opisyal na tungkulin ayon sa batas, mayroon silang tradisyonal na responsibilidad na may malaking epekto sa lipunan at sa imahe ng Pangulo. Imelda Marcos. Ang isa sa pinakamakapangyarihang First Lady sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Imelda Marcos. Kilala siya hindi lamang bilang asawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kundi bilang isang makapangyarihang personalidad sa lipunan at politika. Malaki ang papel ni Imelda Marcos sa mga desisyon ng kanyang asawa noong panahon ng martial law noong 1972 hanggang 1986. Madalas siyang tinatawag na co-president dahil sa kanyang mga aktibong partisipasyon sa mga mahahalagang usapin ng bansa. Siya ay naging gobernador ng Metro Manila, Minister of Human Settlements at Ambassador ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Pinangunahan niya ang pagpapatayo ng mga naglalakihang istruktura tulad ng Cultural Center of the Philippines o CCP, Philippine International Convention Center o PICC, Manila Film Center at iba pang infrastrukturang may kinalaman sa sining at kultura. Sumikat siya sa kanyang marangyang pamumuhay, kabilang ang kanyang koleksyon ng libu-libong sapatos, alahas at mamahaling ari-arian sa iba't ibang bansa. Kahit matapos ang People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik sa kanila sa kapangyarihan, nananatili siyang aktibo sa politika at naging kongresista ng Ilocos Norte. Si Imelda Marcos ay nahatulang guilty sa kasong graft noong 2018 ng Sandigan Bayan o ang Anti-Graft Court ng Pilipinas. 7 counts ng graft o paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang dahilan ng hatol ay ang illegal na paglikha ng Swiss foundations noong siya ang Minister of Human Settlements at Metro Manila Governor noong panahon ng martial law. Paggamit rin ng mga foundation na ito upang maglipat ng milyong-milyong dolyar sa kanilang offshore accounts na isang anyo ng katiwalian. 6 hanggang 11 taon ng pagkakakulong sa bawat bilang ng graft na may kabuuan na 42 hanggang 77 taon. Pinayagan naman siyang magkapagpiyansa ng 150,000 pesos kaya hindi siya agad nakulong. Nag-apila naman siya sa korte kaya hindi pa naipatupad ang sentensya. First Lady Liza Araneta Marcos. Si First Lady Liza Araneta Marcos ay may mahalagang papel bilang asawa ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang asawa ng Pangulo, siya ay nagsisilbing tagapayo at moral support sa mga mahahalagang desisyon ng kanyang asawa. Tumutulong siya sa pagpapalakas ng imahe ng Pangulo lalo na sa mga pampublikong aktibidad. Pinamunuan niya rin ang tanggapang nangangasiwa sa mga opisyal na aktibidad, kaganapan at mga seremonya sa Malacanang. Sinigurado niyang maayos ang pakikitungo ng administrasyon sa mga bisita, opisyal at dayuhang dignitaryo. Lumalahok naman si First Lady Liza Marcos sa mga state visits at international events bilang kinatawan ng bansa. Nagipagpulong siya sa mga world leaders at iba pang first ladies upang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Si First Lady Liza ay hindi masyadong aktibo sa mga charity at advocacy work tulad ng ibang mga first ladies. Sa kabila ng hindi opisyal na papel niya sa gobyerno, may ilang aligasyon na siya ay may impluwensya sa ilang desisyon ng administrasyon, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa pamilyang Marcos at mga kaalyado nila sa politika. May mga ulat na may papel siya sa pagtatalaga ng ilang opisyal sa pamahalaan at noong November 2024, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Marcos ng pakikialam sa distribusyon ng mga sobre ng pera sa Department of Education o DepEd. Ayon kay Duterte, may mga nakasulat na instruction mula sa unang ginang ukol sa paggamit ng pondo ng DepEd. Sinabi pa niya na alam ni Liza Marcos ang tungkol sa milyong-milyong pondo na ipinamahagi sa departamento bawat buwan. Noong Abril 2024, nagpahayag si Liza Marcos ng sama ng loob kay VP Sara na sinagot naman ng Vice Presidente na ang personal na damdamin ng unang ginang ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang opisyal ng pamahalaan. At noong November 2024, lumala ang kanilang alitan nang magbanta si VP Sara Duterte na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., asawa na si First Lady Liza Marcos, at House Speaker Martin Romualdez kung mayroong mangyaring masama sa kanya. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga opisyal ng gobyerno na nagbigay diin sa kahalagahan ng transparency at accountability sa pamahalaan.
Luisa Estrada. Si Luisa Loy Pimentel Ejercito Estrada ay isang doktor at dating First Lady ng Pilipinas. Siya ang asawa ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada at nagsilbing unang First Lady na naging senador ng bansa. Itinatag ni Luisa ang Erap para sa Mahirap Foundation, isang programa para sa mga mahihirap. Siya ay aktibong sumusuporta naman sa mga proyektong pangkabuhayan at pangkalusugan. Matapos ang pagpapatalsik kay Erap sa pamamagitan ng EDSA 2, tumakbo siya bilang senador noong 2001 at nanalo. Pinatunayan niyang kaya ng isang First Lady na magkaroon ng sariling political career. Ang kanyang mga panukalang batas ay nakatulong sa maraming Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan, edukasyon at kababaihan. Nagpahinga sa politika si Luisa matapos ang kanyang termino noong 2007. Si Luisa Estrada ay isa sa pinagpipitagan ng former First Ladies ng Pilipinas. Para sa inyong reaksyon, i-comment lang sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa Showbizcaster, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para updated sa mga susunod nating videos.